Mataas ang kamay ng mga nakatikim na ng laksa. Yung kilalang noodle soup sa Singapore na napakaanghang at pinalinamnam ng gata at curry. Pero para sa mga hindi pamilyar sa laksa soup, ipatitikim muna sa atin yan ni Chef Iris Tan. Papakita sa atin ni Ira yung paano yung paggawa nila ng laksa. Ito ay Singaporean laksa. Okay, si Ira, paano ba yung mga... Pero ito muna yung mga ingredients natin, di ba? Usually kasi, what we do is, itong lahat ng to, bine-blender namin to para maging isang klaseng paste. Put our oil, pinaka-paste natin. Then, after nyan, since we have to fry it, para lumabas yung amoy. Yan, so maaamoy nyo na, no? Yung coconut milk na natin. You have to mix it para walang buo-buo, gano'n. Oo nga, pag kumakain ka ng laksa, sabi niya, ba't parang may gata? Pag samasamahin ng mga sangkap, kaunting pakulo at ready to serve na ang Singaporean laksa. Tikiman time! Ang bango! Amoy, yung amoy yung gata. Tikman ako na. Tayo, Pinoy, may salita tayong laksa eh. May salita tayong laksa, mga Pinoy. Ibig sabihin ng laksa, marami. Laksa, laksa. Ayan, ganyan, di ba? Ito ba ay merong katapat na salita sa Singapore? Wala namang food talaga, pero ang laksa po talaga nila doon, ibig sabihin ay isang noodle dish na may rich broth, which is exactly kung ano po yung kinakain natin. Okay. So when you say, sinabi mong rich, mayaman, malasa. Di tulad ng Singaporean laksa, ang certified Pinoy dish na laksa ng Laguna, hindi bumabaha sa sabaw. At sinahugan lang ng mga gulay na makikita sa bakuran ni Juan. Kaya laksa-laksa ang sarap. Ang laksa ng Laguna ay parang ginisang gulay. Dahil sa dami ng ingredients niya, kaya siya loosely used yung term na laksa. Sa Santa Cruz sa Laguna, madalas present sa pananghalian ng 65 anyos na si Nanay Femi ang laksa. Mga farmers nga yung lolo ko, maraming gulay sa kanilang bakuran. Tsaka nagtatanim talaga sila ng mga gulay. Iyon, madalas itong lutuin ng lola ko noon. Kaya lagi ko natitikman. Igisa ang tokwa baboy. Isunod ang bawang, sibuyas at pampalasang patis. Haluin lang saka isunod ang pinagkuluan ng baboy. Lalagay na natin ang ating mga gulay. Konting halo at pakulo. Pwede nang isunod ang sotanghon. Ilang minuto pa, ready to serve na ang laksa ng Laguna. Ate Femi, matagal pa ba yung laksa namin? Sabit na kami. Eto na, luto na! Ito na ang ating laksa, luto na, kain na na! Ate Femi, patikim naman din kami niyan. Bakit siya laksa? Dahil ang dami niyang sahog na gulay. May okra, may sitaw. Bihon ba to? Sa adobong sitaw. Lasang pansit. Chef Ira, anong lasa mo? Sakto, parang kumpleto na nga eh. May carbs tayo na noodles, tapos may laman, tapos may gulay pa. Kumpletong-kumpleto, no? Itinuturing ding pamanang pagkain ng Laguna ang laksa. Maganda dahil unang-una, you preserve our culture. Yung tinatawag natin pamanang dunong ay hindi natin pinuputol, hindi natin binabaliwala. Patuloy natin na niyayakap yung intangible knowledge na ito mula sa ating mga ninuno. Kaya naman, hanggang sa kasalukuyang panahon, ay nananatili na nag-i-exist itong mga pagkain na ito. Simpleng lutong bahay man at di pang sosyal na restaurant, walang dudang ang sarap at sustansyang dala ng laksa, pang 5-star.